na sa lahat. Rumaragasa ang tubig baha. Pero hindi yan alintana ng dalawang lalaking ito. Mailigtas lang ang pamilyang natrap sa kanilang bahay sa Kawit, Cavite. Kabilang ang mga bata. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Delivery rider na sumilong lang habang umuulan sa Antipolo, nabagsakan ng puno at poste, patay. Ang Buklaw Dam sa Benguet, nagpakawala na ng tubig sa gitna ng tuloy-tuloy na ulan. Ang sitwasyon sa iba pang dam, alamin. Habang ang Marikina River, binabantayan na rin. Kabi-kabilang landslide at baha na itala sa maraming lugar sa Luzon. Update sa lagay ng panahon at mga lugar na nagdeklara ng walang pasok bukas, ihahatid live. Bahagi ng pader sa EDSA Ayala, gumuho. Mga substandard na proyekto ng gobyerno, iimbestigahan sa Blue Ribbon ng Senado. Kahit maulan, nostalgic feels, hatid ng hotdog tribute concert. Back-to-back pa sa forward concert ng iconic K-pop group na Mamamoo. Magandang hapon, Pilipinas. Lampas tao po ang baha sa ilang barangay sa Kawit, Cavite, dulot ng magdamag na ulan. Buwis buhay naman ang pag-rescue sa ilang residenteng natrap sa kanilang mga bahay. At live mula sa Kawit, Cavite, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, ano ng sitwasyon dyan? Andre, Nikki, mayat-mayang malalakas na buhos ng ulan at pabugso-bugsong hangin dulot ng habagat ang naranasan mula pa kagabi dito sa Kawit, Cavite ang ilang residente na perwisyo ng baha. Alas 7 kagabi, buwis buhay na itinawid ng dalawang lalaking ito ang isang bata mula sa rumaragasang baha sa Barangay Aroma, Marula sa Kawit, Cavite. Nakasabit sila sa grills habang tinutulungang lumikas ang pamilyang natrap dito. Isa-isa nilang nirescue ang 5 bata, pati na ang kanilang mga magulang. Sa lakas ng ragasa ng baha, nagmistulang ilog ang eskinitang yan. Kwento ng isa sa mga lalaki sa video na si Daniel, sa kabila ng mabilis na pagtaas ng baha, hindi na siya nagdalawang isip at tumulong sa mga rescuer sa pagsalban ng mga natrap nilang kapitbahay. Nagre-rescue po kami noon, biglang may naririnig po kami isang pamilya na nangingi rin po na nare-rescue na rin po. Laking pasalamat naman ni Evelyn Aday sa mga tumulong sa kanyang pamilya. Hinihika pa raw siya ng mga oras na yun at aminadong mahihirapan silang mag-asawa na tumawid sa baha kasama ang 5 anak at isang apo. Kasi yun doon po sa dinadaanan po talaga, ang grabe po talaga yung agos. Pag dumaan ka doon, tatangayin ka po talaga. Kaya ang hirap pong lumabas. Ayon sa mga residente ng Sitio Aroma, hindi nila akalain na tataas hanggang dibdib itong taas ng tubig. Sa tagal daw nilang naninirahan dito, ito raw ang unang beses kaya palaisipan sa kanila ang dahilan ng baha. Ayon sa MDRRMO ng Kawit, 18 barangay ang binaha dulot ng matinding ulan. Kabilang dyan ang mga barangay Gahak at Marulas na pinaka-naapektuhan dahil sa lampas tao ang taas ng baha. Ang ilang rescuer kahapon, gumamit na ng lubid, bangka at mga floater. Maisalba lang ang mga residente. Sa datos ng Kawit MDRRMO, higit 300 pamilya ang kinilangang ilikas dahil sa baha. Pansamantala silang nanunuluyan sa 18 evacuation center. Meron pa tayo siguro mga 8 to 10 or I think mga 7 na barangays na merong tubig baha pa rin pero slowly subsiding na siya.
Andre, Nikki, ayon pa sa MDRMO ng Kawit, wala naman silang naitalang casualty o namatay dito sa kanilang lugar. Kaninang alas 3 ng hapon, nang muli tayo makaranas ng malakas na ulan at pabugso-bugsong hangin, pero hindi naman yan masyadong nagtagal. Dasal ng mga residente rito na sana'y humupa na yung baha para makabalik na sila sa kani-kanilang mga bahay. Balik sa inyo. Dave, alam naman natin, binabaha nga yung lugar na yan, no? Pero may nakikita bang dahilan? May mga sinabi ba sa'yo mga residente dyan? At kung nakausap mo na din yung mga pamunuan ng dyan sa Cavite, sa Kawit, kung bakit naging ganong kataas at ang bilis ng pagbaha? Andre, kanina nga sa pakikipag-usap natin sa mga residente, nabanggit sa atin na in 30 years ng paninirahan nila dito sa lugar na ito, ay ngayon lang sila nakaranas ng ganong katinding baha. Ang paliwanag sa atin ng MDRMO ng Kawit, catch basin daw kasi itong Kawit, kaya prone sila sa ganitong klase ng pagbabaha. Kung dati ay merong mga hindi binabaha, ngayon ay binaha kagabi, posibleng dahil sa climate change o sadyang malakas lang talaga yung naging buhos ng ulan kagabi. Andre. Dave, Nikki here, no? Kamusta naman yung mga evacuee? Ano bang mga pinakakailangan nila dyan? May mga nakausap ka ba? Pati rin sa local government? Nikki, kanina ng tanghali ng subukan natin, o pumunta tayo doon sa isang evacuation center dito, yung Gahak Marolas Elementary School. Nung nakausap natin yung mga evacuees, ang sabi nila sa akin, meron naman silang nakakain at naiinom na malinis na tubig. Ang problema lang daw, dahil hindi sila nakapaghanda doon sa kanilang paglikas kagabi, wala silang nadalang anything na mahihigaan, trapal man yan o kaya karton, kaya yun yung idinadaing nila sa akin kanina. At ang nakikita ko magiging struggle nila is kung sakali mang maubos yung kanilang supply, yung pagkain at saka yung tubig, kakailanganin lang suungin itong tubig dito. And eventually, pwede yung mag-cause ng health hazard sa kanilang mga paa. Nikki. Maraming salamat, Dave Abuel. Mag-iingat kayo dyan. Bukod po sa Kawit, nalubog din sa baha ang ilang pang lugar sa Cavite. Kabilang na nga po dyan ang lungsod ng Imus kung saan kinailangan ng i-rescue ng Philippine Coast Guard ang ilang residente. Nalubog na kasi ang karamihan sa unang palapag ng mga bahay doon. Higit 100 stranded na po ang inilikas. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang lugar sa Bacoor. Sinakay na sa bangka ang ilang pamilya. Sa Ternate, Cavite naman, malakas ang hampas ng alon sa tabing dagat. May ilang bahay na nasira at nagtumbahan ang mga poste kaninang umaga. Dahil sa matinding pag-ulan, umapaw ang tubig sa ilog ng Binyan sa Laguna kagabi. Bagamat bumaba na sa ngayon ang level ng tubig, ay patuloy itong binabantayan. Idinaan sa social media ng ilang taga-Paranaque ang kanilang paghingi ng tulong dahil sa mataas na baha sa kanilang lugar. Daing nila taon-taon na lang ang problema na hindi na sosolusyonan. At live mula sa Las Piñas, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, kamusta dyan? Baha pa rin ba? Nikki, kung ikukumpara nga kahapon, ay bahagya namang humina na yung pag-ulan na nararanasan dito sa Las Piñas, pati na rin sa Paranaque. Pero ang ilang mga residente or mga evacuees na nakausap natin, tila ayaw isugal yung pagkakataon na yan. At mas nanaisin daw nilang manatili dito dahil hindi nila alam kung kailang ba talaga magtatapos itong sunod-sunod na malakas na pag-ulan na ito. At kung meron daw silang isang hiling, ayon sa mga nakausap natin, sana naman daw kumilos-kilos yung mga nasa itaas at namumuno dahil sila raw ng mga residente yung pinaka nahihirapan sa mga ganitong sitwasyon. Rumaragas ang baha ang bumulabog sa mga taga-barangay San Antonio Valley 2 sa Paranaque. Ang tubig kasi halos lampas tao. Sa isa pang video, makikitang gumawa na ng bangka ang mga residente. Merong gumamit ng styrofoam para lang matawid ang mataas na tubig. Baka may makakita ng video na to, pa-share kami, lagpas tao na. Tulong-tulong naman ang mga residente sa Purok 3 sa pag-rescue sa kanilang mga kapitbahay sa barangay San Isidro. Lampas tao rin kasi ang baha mula nang umapaw ang tubig sa creek. Ang uploader na si Vice, kabilang sa mga apektado. Taon-taon na lang daw nila itong problema. Wala pong nangyayari sa ano namin dito. Kasi lagi pong tumataas talaga yung baha. Masasabi ko lang po sa mga
nakaupo diyan, gumalaw-galaw kayo, imulat niyo po yung mga mata niyo. Kayo po mga nakahiga sa maayos, kami po ito nag-evacuate, hindi makatulog ng maayos. Ang kapitbahay niyang si Arlene, halos walang naisalba bukod sa kakarampot na unan at kumot. Inabot pa rin kasi ng tubig ang mga gamit na itinaas nila. Nung naramdaman namin na lumalaki ng tubig, nagtulong-tulong na kami para mag-akit ng gamit dito. Ang kaso, sinawang palad, inabot pa rin. Konting ulan, yung ilog, aalsa na. Kawawa kami ilog. Sa mga larawang ibinahagi ng Mike Lista Vlogs, kinailangang i-rescue ang kanyang pamilya kasama ang kanyang 8 buwang gulang na anak dahil sa baha. Ang itinuturong dahilan ng pagbaha sa kanilang barangay, ang umapaw na creek. Ang rider namang ito, naka-helmet pang nilulusong ang hanggang dibdib na tubig sa San Andres Street. Pauwi na raw siya ng abutan ng malakas na ulan. Hindi na rin bago ang mataas na baha sa tapat ng isang mall sa may sukat sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue. Tumulong na nga ang truck ng PNP para sa mga stranded na commuter. Pero ang masaklap, isang babae ang nahulog sa drainage. Ang lolo na yan, pinilit na lumusong sa abot binting baha. Hirap na kasi siyang makasakay pa uwi kaya mula multinational, naglakad siya pa 4th Estate Subdivision. Dahil rumaragasa ang baha, inalalayan na lang siya ng mga nakakakitang residente. Halos 5 kilometro ang layo niyan. Nagsasagawa na ng declogging at clearing operations ang Parañaque LGU. Abot tuhod naman ang baha kagabi sa isang bahagi ng Barangay Pamplona 3 sa Las Piñas. Nasa 128 na pamilya ang lumikas sa lugar. Isa si Aling Luz Roy sa mga maagang lumikas dahil malapit ang kanilang bahay sa tabing ilog. So hindi naman po kasi makakapasok yung mga rescuer. Mahirapan din po sila. Kaya nung konting bumababa na po yung baha, saka na po kami bumaba na. Lumigas po dito. Biglaan po talaga. Pero at least nakasurvive naman po kami. Super po, grabe po talaga yung baha po talaga sa amin. Mayroon din po kami mga naisalba, meron din naman po na hindi po namin naisalba. Humihingi po kami ng tulong po sa mga gobyerno na bigyan po kami ng mga relief at makarating po sila ng maaga po. Samantala, binahari ng bahagi ng Tuazon sa may Zapote Road. Hindi rin madaanan ang Zapote Junction Road dahil sa taas ng tubig kagabi. Dahil sa walang patid na ulan magdamag, 145 na pamilya o 542 na individual ang inilikas at kasalukuyang nasa Verdant Covered Court. Nikki, wala na ngang pagbaha dito sa lugar. At kanina nga medyo umaraw na ng konti dito. Yun nga lang, biglang kumulimlim at sinundan ng malakas na paghangin. At sa mga oras nga na ito, nananatili pa rin yung nasa mahigit 500 na mga evacuees dito sa kanilang mga modular tents sa isang covered court dito sa Barangay Pamplona 3. At ayon sa kanila, ang pinakapangunahing pangangailangan daw talaga nila ay damit at pagkain. Dahil karamihan nga sa kanila walang naisalba dahil mabilis yung naging pagragasa ng tubig, pag-angat ng tubig at yung iba sa kanila wala na talagang nakuhang mga damit or mga gamit man lang. Kung ano lang daw yung suot nila, yun na daw kagad yung meron sila at pagtungo nila dito sa covered court, yun lamang yung tanging naisalba nila. Kaya kung ano man daw yung pinakakailangan nila, yun na lang daw muna yung mahihingi nila sa ngayon. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa'yo. Pero iyan, meron bang sagot yung Parañaque LGU sa hinaingan nitong mga binahang residente? Kasi kung magpapatuloy nga, kung uulan ulit, edi mauulit lang ng mauulit ang problema sa baha. Alam mo, Nikki, sa mga oras na to, wala pang binibigay na formal na pahayag ang pamunuang lungsod ng Parañaque. May kinalaman nga sa mga pagbaha sa buong lungsod, maging sa Las Piñas. At ayon sa mga residente na kausap natin, talagang taon-taon na raw nilang nararanasan ito. Nagiging cycle nga daw ito. Kung tuwing uulan, tuwing ganitong season, ready na daw silang mag-evacuate dahil inaasahan nila na talagang tataas na naman yung tubig, sila na naman yung maapektuhan. Ang tila nakapagtataka lang daw, bakit tuwing sasapit ang eleksyon, mag-election season, nasusubaybayan daw, napupuntahan, nasusuyod daw ng mga politiko yung lugar nila. Pero pagdating sa mga ganitong problema, ganitong pagbaha, tila hindi daw sila napupuntahan ng mga namumuno sa kanila. Vicky? Maraming salamat. Ian Suyu, mag-iingat kayo dyan. Tatlo naman po ang kumpirmadong nasawi sa Batangas dahil sa hagupit ng habagat. Isa naman ang nawawala. Kinumpirma yan ng Batangas PDRRMO. Malawakang baha ang naranasan ng probinsya. Sa may Lipas City, nagbayanihan sa rumaragasang baha ang ilang motorista sa Barangay Dagatan.
Ang ilan sa mga motor at tricycle na hindi makatawid, tulong-tulong na binuhat malampasan ang bahang kalsada. Sa gitna rin ng pagbaha bulsod ng malakas na ulan, nawasak ang bahagi ng pader ng Fernando Air Base sa President Jose P. Laurel Highway. Nagsagawa naman ng search and rescue operations ang Philippine Red Cross. 4 na residente ang natrap sa kanilang bahay habang mataas ang tubig sa Barangay Marawoy. Sa huli, nailikas sila at dinala sa Barangay Hall. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang delivery rider matapos mabagsakan ng poste at puno sa Antipolo City. Nangyari ang aksidente nang sumilong ang biktima sa ilalim ng puno habang nagpapatila ng buhos ng ulan sa Circumferential Road. Sa CCTV footage, kita kung paano nadaganan ng puno ang rider. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Sa Cadiz City naman, nasawi ang isang pulis ng tangayin ng malakas na agos ng ilog matapos niyang iligtas ang 2 kasama. Kinilala ang biktimang si Master Sergeant Fernando Marfa. Nadala pa siya sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival. Nagpaabot ng pakikiramay ang PNP sa kanyang pagpanaw. Samantala, nagpakawala na ng tubig ang Ambuclao Dam sa Benguet sa gitna po ng tuloy-tuloy na ulan. Patuloy naman tumataas ang tubig sa Marikina River kaya may mga residente nang lumikas. Narito ang Frontline Report. Mag-aalas 2 ng hapon nang umabot sa 17 meters ang water level sa Marikina River. Nasa 3 oras lang yan matapos itaas ang second alarm. Kaninang umaga, nang umangat sa 16 meters ang tubig. Ibig sabihin, pinaghahanda na ang mga residente sa mga mababang lugar para sa preemptive evacuation. Sabi ni Mayor Maan Chodoro, may naiulat ng pagbaha sa Malanday at Tumana. Dahil sa hindi gumagana na Tumana pumping station, kaya hindi maayos na nailalabas ang tubig mula sa mga apektadong lugar. Pinapaayos na raw yan. May 12 evacuation centers namang binuksan sa lungsod. Diyan na tumutuloy ang ilang lumikas na residente. Dahil sa masamang panahon, suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa Marikina bukas. Nagpakawala na ng tubig ang Ambuclao Dam sa Bocod, Benguet. Kaninang umaga, 8 gates na nito ang binuksan. Naabot na kasi ng dam ang normal high level nito na 752 meters. Bukod dyan, nagbukas na rin ng 6 na gates ang Biña Dam. Kaya inabisuhan na ang mga barangay na posibleng maapektuhan ng pagbaha. Samantala, patuloy namang minomonitor ang La Mesa Dam. Nasa 79.73 meters na kasi ang water level nito mag-aalas 9 ng umaga kanina. 80.15 meters ang normal high level ng dam. Kapag lumampas dyan, dadaloy ang tubig sa Tulyahan River at maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Quezon City, Malabon at Valenzuela. Nakatulong naman ang pag-ulan sa Angat Dam. Umabot na sa 161.81 meters ang tubig nito. Umangat yan kumpara kahapon, pero halos nasa critical level pa rin ang dam. Nasa 180 meters ang minimum operating level ng Angat Dam. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Nakaaapekto pa rin ngayon ang habagat sa malaking bahagi ng bansa. Isa sa binabantayan ng Pag-asa ang tropical depression na ganap ng tropical storm at may international name na Pei-Lu. Huli itong namataan sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 65 km per hour at bugsong aabot hanggang 80 km per hour. Patuloy ring binabantayan ang isang tropical cyclone sa labas ng area of responsibility. Habang ang bagyong Dolphin naman, inaasahang magla-landfall sa China. Nakataas sa yellow rainfall warning ang Ilocos Norte, Abra, Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Habang nasa orange rainfall warning naman sa Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. Posible ang landslide sa ilang area. Habang nasa red rainfall warning pa rin ang Benguet, inaasahan dito ang malawakang pagbaha at pagbuho ng lupa sa ilang areas. Susunod, kabaong sinakay sa styrofoam na balsa sa gitna ng baha. Bahagi ng pader sa EDSA gumuho, nagdulot ng matinding trapiko. At ilang LGU nagdeklara na ng suspensyon ng klase bukas sa gitna ng sama ng panahon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Umabot po na hanggang dibdib ang baha sa ilang lugar sa Quezon City dahil sa pag-ulan, dala ng habagat. Naghahanda na rin ang LGU lalo't isang lungsod sa maapektuhan sakaling umapaw ang Lamesa Dam. At live mula sa Quezon City na sa fronta ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, kamusta na ang sitwasyon dyan? Andre, higit 1,000 residente dito sa Quezon City ang lumikas dahil nga sa pagbaha. Pero ang ilan piniling manatili sa kanilang bahay para nga bantayan ang ilang gamit nilang maiiwan. Inabutan ko ang ilang residente na nagpaiwan sa kanilang bahay sa kabila ng pagbaha sa Barangay Bagong Silangan. Isinalba nila ang ilang gamit para hindi abutin ng tubig. Magbabante rin daw sila para hindi mabiktima ng kawatan. Ang iba sa kanila, sanay ng binabaha ang lugar. Kaya lilikas na lang daw sila kapag tumaas ng husto ang tubig. Ang kanilang tirahan malapit sa ilog na konektado sa Marikina at San Mateo River. Pasada 1:00 ng hapon kanina tumaas ang tubig. Kaya panawagan ng mga residente, maiayos na ang isang retaining wall sa paligid ng ilog. Ayon naman sa barangay, halos 1,000 individual naman ang nasa evacuation center ng Bagong Silangan, Quezon City. Posible pa itong tumaas dahil marami pa rin ang inaabyusuhan na lumikas para sa kanilang kaligtasan. Ayon naman sa QCDRMO, wala pang abiso sa pagpapakawala ng Lamesa Dam na nasa Alert Level 3 na. Nakataas naman ngayon ang Alert Level 1 sa Tulyahan River. Sakaling umapaw ang Lamesa Dam, makakaapekto yan sa mga nakatira malapit sa Tulyahan. Kaya naghahanda ang mga otoridad kapag kailangan na magpatupad ng forced evacuation. Andre, kasalukuyan nandito tayo sa gitna ng baha dito sa Barangay Bagong Silangan dito sa Quezon City. Dito tayo ngayon sa Sitio Tumana. Pero maliban dito, baha rin sa katabi nito mga sitio katulad ng Clemencia, sa Greenland at sa Tagumpay, pati na sa Jubilation. No, sa kasalukuyan ngayon ay pabugso-bugso o kanina medyo malakas nga yung buhos ng ulan dito kung kaya't pagdating mo dun sa dulo, aabot hanggang Bewang, hanggang papuntang dibdib yung baha doon. At nagdagdag na rin ngayon ng katauhan ang Philippine National Police o PNP para nga sa matulungan ang LGU na nangangasiwa ngayon ng mga evacuation center. Andre? Alexis, nakausap mo yung mga ilang residente dyan no, sa Sitio Tumana sa Barangay Silangan kung nasaan ka nga. Ano yung mga pangunahing pangangailangan nila o yung mga hinaing nila ng mga residente dyan, yung mga kapatid natin na nakausap mo? Oo, Andre, no? Isa-isa ko silang nakausap at actually mga bahay-bahay nga kasi yung iba na natili sa kanilang mga tahanan, no? Ang panawagan nila o hinaing nila ay magawa nga daw o maisaayos itong nasinang retaining wall kasi ayon sa mga ilang residente dito, halos magtatatlong taon na nasira ito. Ito kasi yung retaining wall na kapag umapaw, yung ilog dito sa Bagong Silangan, ito yung naghaharang nga dahil mabilis nga umapaw dahil konektado ang Marikina River at San Mateo dito sa ilog nila. Yun din, panawagan nila na sana nga daw maisaayos yung mga ilang mga drainage dito na nagsisilbi nga rin, nagiging rason kung bakit tumataas yung tubig dito sa kanilang lugar. Andre? Well, Alexis, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan ha. Kayo ng team mo. Mobile Journal Alexis Ebue. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang nararanasan sa malaking bahagi ng bansa, ilang LGU na ang nagkansela ng pasok bukas. Suspendido ang pasok sa lahat ng antas, public at private sa Marikina City, Baguio City, Bulacan Province at Lemery, Batangas. Gayon din sa Ilocos Sur, Abra, Nueva Ecija, Bacoor, Cavite at Pampanga. Ngayong araw, kinansela naman ang pen and paper test para sa career service examination sa professional at sub-professional levels. Kabilang narito ang mga testing center sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Baguio, Trinidad at Abra. Habang suspendido naman ang lahat ng testing center sa NCR, inabisuhan ang mga examinees na mag-monitor para sa rescheduled exams. Postponed na rin ang nakaschedule na laro ngayong araw sa PBA. Samantala, patuloy po ang clearing operation sa Gumuhong Pader sa bahagi ng EDSA sa Makati City. Gumamit na ng heavy equipment ang MMDA para maalis ang mga debris. Kasagsagan ng malakas na ulan kahapon ng gumuho ang perimeter wall sa pagitan ng Ayala Northbound at Ayala Forbes Park. Natiling mabigat ang daloy ng traffic sa lugar. Hindi
ilang flood control projects ang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Idadamay na rin ang iba pang mga palpak na proyekto. Sabi ni Committee Chairman Erwin Tulfo, isa-isa nilang sisilipin ang mga substandard na tulay, kalsada at mga pampublikong pasilidad na hindi sumunod sa pamantayan. Kailangan na raw itong gawin, lalo't kahapon lang ay gumuho ang isang malaking pader sa kahabaan ng EDSA Ayala northbound sa Makati City. Nabisto naman ng DPWH na imbis na semento, gawa lang pala sa Hardy Flex ang bahagi ng gumuhong pader. Sinakay sa styrofoam na balsa ang isang kabaong sa Binyan City, Laguna. Bumaha kasi sa lugar matapos ang walang tigil na buhos ng ulan. Bahagyang naantala ang libing ng 80 anyos na ginang sa Barangay de la Paz kaninang tanghali. Napilitan kasing isampas isang improvised na bangka ang kanyang kabaong dahil sa gutter deep na baha sa lugar. Naisakay sa sasakyan ang kabaong nang marating ng mga nagtulak ang parte ng kalsada na wala ng baha. Susunod, mga dating dispersing officer ni VP Sara Duterte planong gawing hostile witness sa impeachment trial. Maputik na baha, rumagasa sa La Trinidad, Benguet. At ang buwis buhay na mano-manong pagtanggal sa mga bumarang basura sa ilog sa Pampanga. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. House Prosecution Team na ideklarang hostile witness ang dalawang dating dispersing officer ni Vice President Sara Duterte. Kapag nangyari yan, maaaring magtanong ang prosekusyon ng leading questions dahil may koneksyon o conflict of interest ang mga witness. Nakatakdang iharap bilang testigo sina Gina Acosta at Edward Fajarda para sa paglilitis ng alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Ayon sa prosekusyon, ang magiging testimonya ng dalawa ay makatutulong para bigyan ng pundasyon ang mga naunang pahayag ng dalawang Land Bank branch manager. Unang tumistigo si Acosta at Fajarda sa House Inquiry ng confidential funds ni VP Sara. Samantala, arestado ang dalawang most wanted sa Bulacan. Unang nadakip sa Norzagaray ang top 1 most wanted na si alias Onel, 35 anyos. Naharap siya sa kasong rape dahil sa pangahalay sa kanyang anak. Rape din ang kaso ng top 2 most wanted na si alias Meong. Inireklamo siya ng panggagahasa sa menor de edad na anak ng kanyang kapitbahay. Nakakulong na ang dalawang nadakip sa Norzagaray Municipal Jail. Matinding pinsala ang naging epekto ng walang humpay na buhos ng ulan sa La Trinidad, Benguet, bunsod ng Habagat. Sa kabila niyan, may ilang tourist attraction na nagpatuloy naman ng operasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Malakas na ragasa ng kulay putik na tubig ang umaagos sa Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Ang ilang trabahador dito, minomonitor ang drainage project sa lugar na nasa 40% pa lamang tapos. Kaya hindi pa rin ito kinakaya ang malaking volume ng tubig bunsod ng walang tigil na ulang dulot ng habagat. Marami rin nagbagsakang puno at mga sanga nito sa parehong bayan na humambalang sa daan. Nagtulong-tulong naman ang mga tauhan ng La Trinidad Police para alisin ang mga ito. Habang sunod-sunod pa rin ang naitatalang landslide at soil erosion sa La Trinidad, dulot pa rin ng pag-ulan, mano-mano ng inaalis ng mga otoridad na nagkalat at tipak na mga bato sa daan. Aminado ang lokal na pamahalaan, saturated na ang kanilang mga bundok dahil sa mahigit isang linggo ng walang patid na pag-ulan. Pang isang linggo na nating umuulan and we are receiving about an average of 200 mm na ulan araw-araw. At nakita nga po natin na talagang ang dami pong mga soil erosion, landslide na naitalad. It's equivalent to normal rain in a rainy season, isang buwan
isang buwan na ulan. Sabi ng La Trinidad LGU, hindi nawawalang panganib ng landslide sa kanilang probinsya dahil nakatirik sila sa mismong bundok. Kaya iba yung pag-iingat na lang talaga ang kanilang pinapaalala, lalo sa mga residente. Si Tatay Akas nga na naninirahan sa kahabaan ng Cannon Road, aminadong sanay na sa ganitong lagay ng panahon. Pero hindi raw sila nagpapakakampante sa maaaring panganib. Tingin ka lang dyan kung ano na ang medyo delikado na. Kasi pag gano'n man, hindi naman biglayan na. Kahit walang sabi ng mga barangay na evacuate, kung naramdaman mo na may abiso ng bato dyan na nagulong, ay malis ka na. Nananatili pa ring sarado ang Cannon Road dahil sa patuloy na landslide. Kasama ring gumuho rito ang ilang tipak ng bato malapit sa tunnel. Habang ang Baguio Bawang Road o Nagilian Road ay pansamantala ring hindi madaanan kagabi dulot ng landslide. Pero agad itong ikinlear ng mga tauhan ng DPWH kaya makalipas lamang ilang oras ay nabuksan muli ito sa mga motorista. Passable naman sa Marcos Highway pero iba yung pag-iingat ang kailangan dahil madalas itong nababalot ng makapal na hamog. Madalas ding mag-zero visibility sa ilang sikat na pasyalan sa Baguio City gaya ng Burnham Park. Matindi rin kasi ang fog na bumabalot dito pero hindi nito napigil ang ilang turistang tinuloy pa rin ang pamamasyal sa lugar. Kasunod ng ilang araw ng pag-uulan sa rehiyon, nagpakawala na rin ng tubig ang Ambuklaw Dam. Binuksan na ang lahat ng 8 gates nito lalo't malapit nang maabot ng tubig ang maximum critical level na 752 meters. Pinag-iingat na ng mga otoridad ang mga residenteng naninirahan sa mababang lugar dahil sa epekto ng pagpapakawala ng tubig mula sa dam. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa gitna po ng maulan na panahon, hindi nagpaawat ang mga kawatan sa Mankayan, Benguet at nilooban ang isang paaralan. Sinira nila ang mga pintuan ng classroom sa Lepanto Elementary School saka hinalughog ang loob. Wala silang nakuha dyan, kaya sunod nilang pinuntirya ang kantin. Doon nila tinangay ang higit 20 mga delata pati ang 1,000 pisong barya sa kaha. Tinutugis na ang mga sospek. Wala raw gwardya noong mga oras ng krimen, kaya may paalala ang pulisya. Dapat may security guard lahat ng mga paaralan, lalong-lalo na ngayong mga maulan, may bagyo, para at least may magbabantay sa mga gamit sa paaralan. Nagtumbahan ang ilang puno at naglipara ng mga yero sa Iloilo City nang manalasang isang buhawi kagabi. Sa video, makikita ang iniwang pinsala ng buhawi sa ilang gusali sa syudad. Sa lakas ng hangin, nagbagsakan pa ang mga bubong ang isang sasakyan. Apektado rin ang linya ng kuryente sa lugar. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Patuloy ang isinasagawang clearing operations. Buwis-buhay ang operasyon ng barangay officials sa Magalang, Pampanga para mapahupa ang baha. Nakadapa sila at mano-manong inaalis ang mga bumara sa daluyan ng tubig. Ayon sa alkalde ng bayan, puro basura ang nakuha roon. Yan daw ang dahilan kaya nagkaroon ng pagbaha sa iba't ibang lugar. Kaya pakiusap nila sa mga residente maging responsable sa kanilang basura at huwag itong itatapon sa mga ilog at creek. Susunod, kakulangan ng therapist hamon sa pagpapatupad ng expanded Z package ng PhilHealth. At prostate cancer ni dating US President Joe Biden pumalat na sa kanyang buto. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Malaking ginhawa para sa mga magulang ng mga batang may kapansanan ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth. Pero problema naman ang kakulangan sa mga therapist. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Ria Carlos. Hirap makapag-focus, pati na sa pagbasa at pagsulat. Ilan lang yan sa pagsubok na kinahaharap ng 11 anyos na si Jet na nasa autism spectrum disorder. Ayon sa ina ni Jet na si Michelle, sa therapy pa lang,
inaabot na ng 5,000 kada linggo ang therapy session ng kanyang anak simula ng 4 years old pa lang ito. Noon, pahirapan pa sa pagpila dahil kulang sa therapist ng mga klinika. Hindi mo naman alam rin na kung kailan ka tatawagin doon, nakalista ka lang, di ba? Pero wala eh. Kailangan mong magtiyaga. Bukod dito, gumagastos pa sila ng 6,500 pesos kada 6 na buwan para sa psychological assessment. Pero sa expanded benefits ng PhilHealth na tinatawag na Z-Package, magiging ginhawa para sa tulad ni Nanay Michelle ang pagpapalawak ng benepisyo. Sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address, tataasan na ang bilang ng therapy sessions para sa mga persons with disability o PWD mula 90 hanggang 150 sessions. Sa ngayon, 14 na ospital lang sa bansa ang accredited ng PhilHealth para sa libreng therapy. 10 sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila, habang tig-2 naman sa Visayas at Mindanao. Itong nagdaang linggo, natalakay sa pagdinig ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na libo-libong bata ang hirap makakuha ng psychological assessment, therapy, at rehabilitation. Kinausap na namin yung DOH noon at pati yung PhilHealth, and they committed that they will consider unbundling. Meaning, kunyari sa isang hospital, ang mapaprovide lang nila ay assessment by a development pediatrician or meron lang silang speech therapist, dapat magamit na rin, dapat ma-accredit yung hospital na yon as a Z-Package beneficiary. Ayon sa EDCOM-2, kaya hirap ma-accredit ang mga ospital dahil dapat lahat ng mga benepisyo ng Z-Package ay meron sila. Bawal ang tingi-tingi. Ang plano sana, magtayo ng Inclusive Learning Resource Center o mga pasilidad na mangangasiwa sa pagtuturo sa mga children with disabilities. Ayon naman sa isang occupational therapist sa Philippine General Hospital, kulang ang rehabilitation specialist sa mga pampublikong ospital kaya umaabot sa 2 taon ang waitlist para rito. Kaya tinuturuan na lang nila ng pagte-therapy ang nag-aalaga sa pasyente. We prioritize caregiver education so that kapag bumalik sila sa amin ulit after let's say a year or 2 years, hindi kami talaga from scratch na. So we make sure na equipped din and trained yung caregiver after the protocol. Tinatayang 5.1 million ang mga batang diagnosed na may kapansanan sa bansa. Pero nasa higit 100 lang ang developmental pediatrician habang 6,000 naman ang lisensyadong occupational therapist. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Carlos, News 5. Lumala pa ang prostate cancer ni dating US President Joe Biden. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Hunter Biden. Pero tumangging magkomentos ang 83 years old na dating Pangulo. May 2025, halos 4 na buwan bago matapos ang kanyang termino, ibinunyag ni Biden na na-diagnose siya ng anyay aggressive form ng prostate cancer. Noong panahon na yan, sinabi rin niya na kumalat na ito sa kanyang buto. October sa parehong taon, sumailalim siya sa radiation treatment at hormone therapy. Si Biden ang pinakamatandang US President noong kumandidato siya noong 2020. Sa sports, nalusutan ng Alas Pilipinas ang Vietnam sa kanilang pag-aarap sa 2026 CV Cup kagabi. Tinalo po ng national team ang reigning champions ng Leg 2 ng torneo sa 4 na sets. Dahil sa panalo, natuldukan ng Alas ang 15-game losing streak ng Pilipinas kontra Vietnam sa loob ng 7 taon. Huling beses na pinataob ng pambansang kupunan ang Vietnamese team noong 2019 ASEAN Grand Prix. Pinangunahan ng Alas mainstays na sina Ea Laure, Bella Belen at Alaysa Solomon ang opensa ng kupunan para maibulsa ang laro. Ito po ang unang panalo ng Pilipinas sa torneo.
Susunod, sportsmanship ni Katie McNally matapos matalo ni Alex Ayala, hinanga ng fans. At iconic K-pop group Mamamoo, pasabog ang fan service sa kanilang forward concert. Mga kapatid, tuloy-tuloy po ang balitan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Nostalgia ang hatid ng ilang Pinoy singers at artists sa Hot Dog Tribute Concert sa Newport Performing Arts Theater kagabi. Pinangunahan yan ni Bongga Kaday, the Annie Batumbacal's musical lead star at Tasha Mula. Hiyawan at tilian naman ang fans ng K-pop group na Mamamoo sa kanilang Forward World Tour sa Araneta Coliseum kagabi. Ang isang maswerteng fan, kinandungan pa ng isa sa mga miyembro ng grupo. Nakilala ang Mamamoo sa kanilang hit songs tulad ng Hip, Starry Night at Egotistic. Great sportsmanship, ganyan inilarawan ng fans ni Washington champion Alex Ayala ang ipinakitang kabaitan ni Katie McNally matapos sa kanilang round of 32 duel sa center court ng Canadian Open kahapon. Matapos sa kanilang git-gitang 3-set showdown, nagyakapan sina Alex at Katie. Susunod na makakatapat ng world number 20 si Swiss player Belinda Bencic. Kung mananalo, aabante si Alex sa quarterfinals ng National Bank Open. Mapanood ng live ang laban sa Signal Channel 273 HD at Signal Play Premium Plus bukas, 8:10 ng umaga, oras po dito sa Pilipinas. Congratulations, Alex, and good luck. Good luck sa mga masusunod pa niyang kalaban. Yes. O, di ba? At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.